So guys, welcome once again to Tess Rania's Cooking. So for today, magluluto tayo ng pinaupaang manok. So guys, ito ang ingredients na gagamitin natin. Whole chicken siya, almost 2 kilos na siya, almost 2 kilos. And then, gagamit din tayo ng potatoes and carrots, dahon ng tanglad, pampabango yan, guys. And then, onion leeks, rock salt, yan, maraming rock salt, black ground pepper, then onions, garlic, ginger, and for our spices, gamitin tayo ng sesame oil, and soy sauce. So, ayan guys, ang ingredients na gagamitin natin. So guys, gagawa naman tayo ng ating basting sauce. So, maglalagay tayo ng 4 tablespoon of sesame oil. And then, 4 tablespoonful of soy sauce. Then, maglalagay tayo ng 2 teaspoon of black ground pepper. And then, a teaspoon of salt. So guys, ito yung ating dahon ng tanglad. So, pitpitin natin siya para lumabas yung katas. Ayan. Para lumabas ang aroma niya, guys. Ang bango. So, ayan. And then, to ating onion leeks, siwain natin siya. Ayan guys, meron pa tayong mga props dyan. Para tayo nasa kabukiran. Kompleto ng dahon ng saging. So, set aside muna natin siya guys. Ang bango. Kurado. Gusto. So, ayan guys. So, ito rin ating basting sauce na ginawa natin guys. So, start na natin asinan ng ating chicken. So, guys, asinan na natin ang ating chicken guys. Ayan guys, wala na yung balahibo ha. Tinanggal-tanggal ko na yan ha. Ayan, lahat yan. Asin na natin ang kanilang mga pakpak at mga kilikili. Ang mga hita. Yung pati loob, kailangan natin lagyan ng asin, guys. Yung loob. Ito, guys.
Pati kaloob-looban niya, kailangan natin lagyan ng asin. Ayan. Mamassage natin siya with salt. Ayan. Ayan. Then, yung basting sauce na ginawa natin, papahid natin sa kanya. Yung made of sesame and soy sauce. Yan. Para siyang magiging magbo-brownies in color siya, guys. Yan. Mamassage din natin siya. May pepper na siya, kaya kinumbine ko na siya. So, andito na yung ating paminta. Ang bango niya, guys. Parang, nasa China. Ganito gumawa yung Chinese. Magkakaroon tayo ng konting twist. Ayan. Ito kasi yung pampadagdag talaga na aroma yung sesame din. Tsaka yung color niya. Ayan, pati sa loob, lagyan din natin. Ayan, guys. Ngayon, magtataka kayo kung bakit meron tayong carrots and potato. Ilalagay natin siya sa loob. Para hindi tayo puro meat, magkakaroon tayo ng veggies sa loob. Yan. Sarap yan. Kasi para yung katas ng chicken, ma-absorb ng carrots and potato. O, diba? May chicken ka na, meron ka pang carrots and potato. Lalambot yan, guys. Rub natin maigi ating basting sauce. Massage natin well. So guys, after massaging, leave natin siya kahit mga 30 minutes para ma-absorb niya ang ating basting sauce. So 30 minutes, guys. So guys, after 30 minutes, eto na siya. Ayan, absorb niya lahat ng aroma. So ilalagay na natin ang iba pa nating ingredients. Gaya ng ating, pasok natin sa loob ang ating garlic, guys. Garlic. Sayang yung sauce. Pasok natin yung iba. Then, ang ating tanglad. Pasok natin siya, guys. Buhol natin siya para hindi siya pakalat-kalat. Para hindi siya kalat yan. Guys, sarap. Yan na magdadagdag ng aroma. Ating dahon ng tanglad. Ayan, guys. Then, lalagay natin ang ating sibuyas sa loob. Ating sibuyas sa loob. So guys, ilalagay naman natin ang ating ginger at onion leaves. So, naglagay ito ng ating sisingit natin ng ating kailangan natin siyang talian, guys, kasi baka sumabog yung mga ingredients sa loob. Baka lumabas pala. Tatalian natin siya ng string.
Ayan guys, sa loob na siya. Then, kuha tayo ng potato. And, lalambot to. Ang magi-steam dito, ang juice ng chicken at saka yung ating rock salt. Ayan. Ayan guys, oh. Para siyang aparador. Ayan, sarap niyan guys. Ang sarap nito kasi yung katas ng chicken. Mapupunta siya dito sa ating carrots and potato and lahat ng katas din ng tanglad. Yan, nagpapadagdag sa aroma. Yan guys. Oh. So, ayan guys. So, ayan guys. Talian na natin siya ng string. Ayan guys. Oh. So guys, kailangan natin talian ang legs ng ating chicken para hindi lumabas ang mga laman sa loob, para may suporta. Yan, tali lang natin siya guys. String to. Para hindi siya magkalat ang ating mga palaman sa loob. Secure natin na ang laman ng loob ng chicken. Yan, hindi siya makakatakbo guys. Joke na. Tali na. Tali. Ayan guys. Tatanggalin din naman natin siya mamaya pagluto na siya. Ayan guys, so kawawa naman si chicken na tali. Ayan, ang sarap niya. Nababad na natin siya. Yan ang kanyang mga palaman. So guys, ayun yung potato natin sa loob. Sayang yung mga sauce. Lagyan natin sa ibabaw. Ayan guys. So papaupuin na natin siya sa asin. Prepare muna natin ang ating asin guys. Guys, na tali natin pakpak. Baka lumipad. Hindi, joke lang. Ayan, sarap na yun. So guys, prepare na natin yung uupuan ng ating chicken. So guys, start na tayo. Maglagay ng ating asin. Sa mga 2 inches. 2 inches, guys. Tama-tama. Gusto na natin. Ayan guys. Parang 2 inches above the pan. Ayan, kailangan natin lot of salt. And then, kailangan natin siyang takpan ng banana leaves para hindi ma-absorb ng ating chicken ang alat ng ating rock salt. Diyan, medyo nabutas siya sa pina natin. Guys, yan. So, pag nilagay natin yung chicken dito, parang magi-steam tayo. Bali, ang vapor ng salt at saka ang juice ng chicken, yun ang magiging steaming factor niya. Yun ang steaming factor niya. Yung juice ng chicken and ang vapor ng asin. So, may steam na siya. So, magsisitting pretty na ang ating si chicken. So, upo na siya guys. Paupin na natin sa ating chicken. Yan guys. Guys, nakaupo na siya. Sitting pretty na siya guys. Ayan. So, steam natin siya sa sarili ng juice at vapor ng asin for about 50 to 60 minutes guys. So guys, start na natin isalang ang ating pinaupuang manok. So guys, ayan. Medium heat lang muna tayo ha. So ayan. Salang natin siya ng around 50 to 60 minutes.
So, cover natin siya, guys. So guys, after 1 hour of steaming, pinuupo ang manok. Eto na siya guys. Luto na siya. Yan ang aking pinaupong manok. Yummy! So delicious! So guys, our most awaited tikiman portion. Wow, ang lambot niya guys. Yan yun, naglalagas. Naglalagas ang ating pinaupong chicken. Napagod na siya. Guys, ito yung ano, yung ipinakusok sa loob na kung aroma, sarap-sarap ng lasa niya. Ito guys, yung ano, yung carrots. Yung carrots niya. Tapos yung potato. Ayan. Kahit di ka na mag-rice, busog ka na. Ang mga tanglad, nasa loob pa guys. Ayun. Oh, di ba? Oh, potato, sarap. Lambot nga guys, oh. Guys, tikpan na natin. Sausaw na natin sa ating, ito pala susawan natin, toyo with calamansi and sili na malaki. Ano natin guys. Sarap guys. Grabe. Sarap. Ito natin potato. Sarap. Ano kung hindi na kayo magkanya, busog na kayo. Sarap mo na. Guys, kain. Sarap. Bali, mga almost 1 hour ko siya pinakuluan. Ayan, lambot niya guys, ha. Naglalagay sa mga laman. At saka ang sarap na absorb ng carrots and potato, yung juice ng chicken, yung tanglad, yung dahon ng sibuyas, yung aroma ng garlic, onions, and ginger. Ang sarap. Lalo na yung tanglad, ang bango niya guys. Ang sarap niya guys. Sarap. Guys, mag-try na kayo gumawa ng pinaupong manok. Hindi kayo magsisisi, ang sarap. Para siyang roast chicken. Ang laki ng chicken ko guys, almost 2 kilos yan. So guys, gumawa na kayo ng pinaupong manok and hindi kayo magsisisi. Sobrang sarap niya talaga. Ang linamnam niya. So, pag nagluto kayo ng pinaupong manok, advice ko sa inyo, maglagay kayo ng veggies like potatoes and carrots. Ang sarap. Yung katas talaga ng chicken, ma-absorb ng carrots and potato. So, kahit hindi na kayo mag-rice, okay na. So, guys, I hope you enjoy my vlog. Please like and subscribe. And please tick your notification bells para updated kayo sa lahat ng aking vlogs. So, thanks God for sharing your time with me. Until my next vlog. Thanks!